Eto na, taong bayan na nawagan ibalik. Duterte, krimen lumalala. BBM admin, ICC, goodbye na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito. Panoorin natin. Unahin muna natin. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Donmar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Donmar TV. Ipagpatuloy natin. Itong sinabi ni Barbers na sobrang Barbers. daming kapalpakan po itong sinabi niya. Ito, play natin. Una, kinalulungkot natin ang nangyari doon sa ating rider, no? At tayo po ay nakikiramay sa kanyang pamilya. Pangalawa, itong pangyayaring ito na sinasabi nga ay trip-trip lang, of course, kinukundina natin yan, no? Hindi naman ito dapat mangyari, no? Pero gaya ng sinabi mo, Red, na ito ay repeat offender, ang ibig sabihin lang nito, itong taong ito, talagang may criminal na tendency. At hindi dahil sa administrasyon ni Juan, ni Pedro, ang dahilan kung bakit siya nanaksak. Siya ay repeat offender, siya ay isang kriminal, at dapat siya ay pinaparusahan sa ilalim ng ating batas. Unang-una, Barbers, hindi sana mangyari yan kapag si Duterte ang presidente. Kasi natatakot eh. Diba? Remember? Kung maalala ninyo, maanghang yung mga salita ni Duterte. Even nagsalita lang si Duterte, natatakot na. Ang problema sa inyo, maghihintay pa kayong meron ng namatay bago kayo magdadaldal eh. Totoo. Noong mga panahon na si PRRD pa talaga ang presidente, hindi naman sa di ba? Talagang ang daming takot na mga kriminal nung mga panahon na yun. 'Di ba? Natatakot silang gumawa ng krimen. Kung meron mang gumagawa is nabibilang mo sa daliri mo. Mas maganda pa nga yung mga panahon dati, 'di ba? Noong mga panahon dati, ang mga nadidinig natin na napapaslang ay ang mga adik. O pinaghihinala ang adik. Mga pusher, drug lord. Sila yung mga napapaslang. Pero ngayon, sino yung mga napapaslang? Mga inosenteng tao. Mga inosenteng tao na naghahanap buhay. Diba? Yun na yung nagiging laman ng balita ngayon. Mga inosente. Halos wala ka na nga nadidinig ng mga adik na pinapaslang eh. Ang mga pumapaslang ngayon talaga mga adik na. Di katulad dati ng panahon ng PRRD, mga adik talaga pinapaslang. Ang dami talaga na tumitiklop nung panahon na yon. Kasi alam naman nila, is dalawa lang talaga yung patutunguhan nila na kinatatakutan nilang mangyari. Kulong o sementeryo, parang ganun. Yun nga yung nagiging yung mga nakakausap ko na iba. O sabihin ko, uy, nagbagong buhay ka na, hindi ka na gumagawa ng katarantaduhan. Hindi, syempre, panahon ni Duterte ngayon, nakakatakot. Dalawa lang pagpipilian mo, parang kulong o sementeryo, parang ganun yung takot sa kanila. Diba? Kaya natitigilan sila dahil sa takot nilang yun, hindi na nila ginagawa yung bagay na yun, kaya nakakapagbagong buhay na sila. Ngayon kasi sa sobrang luwag ng mga nangyayari ngayon, sa sobrang luwag, sa pera nga natin, di ba? Kaya nakukurakot kasi sobrang luwag. Yung krimen pa kaya dito, talaga sa sobrang luwag na nakikita ng mga kriminal, hindi na sila natatakot gumawa ng krimen. Kasi alam naman nila, hindi naman sila basta-basta kung mahuli man sila, makukulong lang sila. Bakit? Libre naman pagkain sa kulungan eh. Di ba? Kung ilang beses na nakukulong yung gumagawa niya, pabalik-balik na, di sanay na siya, wala na siyang problema. Pero kung nung panahon ni PRRD siya gumawa ng ganyan, baka hindi na siya diretso sa kulungan. Pakulit ka, di ba? Ganun yan. Doon sila natatakot. Huwag na tayong magbulahan. Ayaw nyo lang talaga ang mga Duterte. Di ba? Masarap yung panahon ni former President Duterte. Yes. Ni isa-isa yung mga... Si Sir Donmar, masarap nung panahon ni PRRD kasi talagang feel natin talaga sa mga panahon na yun is safe na safe tayo. Yung kahit maglakad tayo na marami tayong ahas. Kahit maglakad tayo na marami tayong alahas sa ating katawan, talagang safe tayo kahit gabi. pasaway.
Wala kaming pakialam kung sila po ay magurgur kasi deserve nila yan kaysa magurgur itong mga inosenteng tao. Di ba? So kayo lang, mainit sa inyo kapag marinig ninyo ang pangalang Duterte kasi kayo rin, ha? May issue rin kayo. May issue rin kasi yung mga kasamahan nyo, may issue rin eh. Kapag darating yung 2028 at si VP Sara yung maging presidente, ubos kayong mga corrupt kayo. Nakasobra talaga sila eh. Now, kung sinasabi nating namimiss ba natin yung bawat kanto may patay? Basta kriminal lang yung namamatay. Okay sa amin ng taong bayan yan. Bakit hindi nyo sundin ang kung ano yung panawagan ng taong bayan? Actually, kami naman ang masusunod. Kaya nga binoto kayo kasi pinagkakatiwalaan kayo na gagawin ninyo ang tama. Ngayong nandyan na kayo sa posisyon ninyo, hindi na ninyo sinusunod ang gusto ng taong bayan. Yan ang problema ninyo. Yung ba ang gusto nating nakikita araw-araw? Yung Hindi namin gusto yan. Pero, mapiprevent yan kapag ang gobyerno merong programa na kung kayo gagawa kayo ng hindi maganda sa kapwa ninyo ay may kalalagayan kayo. E paano itong administrasyon na itong kay Bongbong Marcos, puro lang kuda, puro lang daldal. O ano yung sabi ni John B. Crimolia? Safe na ang Pilipinas, safe. Anong safe na pinagsasabi nyo? Sarili nyo nga mga BBM vlogger namamatay na? Oh, yung pagkamatay ni Mima Alicia, hindi naman yung kaugnayan sa politika. Kaya ako nananawagan ako sa mga Hindi naman kaugnayan sa politika. Pero sa totoo lang, Sir Don Mar, ang daming nagko-comment sa mga nakikita ko sa Facebook na ibinibintang at ang mga nagpo-post doon sa mga nila is talagang ibinibintang nila kay Sara Duterte. Dahil nga si Sara Duterte daw ang binibira noon sa mga Duterte, ganyan. Parang pinagawa daw ng mga DDS, parang ganyan. Ako naman kasi pinagtatawanan ko sila sa sinasabi nila. No, unang-una, gaya nga ng may sinabi ako doon sa isang vlog ko. Dati nito lang. Kung si VP Sara, i-open natin yan, kung si VP Sara ang may gawa nun, o inutos niya yun, napastangin yung vlogger na yun, dahil halimbawa na inis si VP Sara. Sa tingin nyo ba, ganun kakitid ang utak ni VP Sara para iutos niya yun? Sa tingin nyo ba? Di kaya kapag inutos ni VP Sara yun, si VP Sara ang unang-una talagang magiging suspect. Si VP Sara ang unang-unang paghihinalaan. Dahil si VP Sara lang naman talaga pinagmumura niya, pati yung mga Duterte na ng Duterte. Di ba? Paghihinalaan yung mga ng Duterte. Di ba? So parang inamin natin doon sa mga sarili natin na si Marcos Sr. ang nagpategi kay Ninoy Aquino. Di ba? Parang ganun yun eh. Bakit ko nasabing ganun? Na parang inamin na parang si Marcos Sr. ang nagpategi kay Ninoy Aquino. Naniniwala ba kayo? Lalong-lalo na yung mga loyalista, naniniwala ba kayo? Alam ko hindi. At isang bagay din dyan, hindi rin ako naniniwala. Kasi hindi gagawin ni Marcos Sr. na paslangin mismo si Ninoy Aquino. Kung tutuusin nga pinagamot pa nila si Ninoy Aquino noong mga panahon na yun. Di ba? Alam ko sa ibang bansa, di ba, yung sa puso nga ni Ninoy. Bakit gagawin ni Marcos Sr. yung krimen na yun, o iutos niya yung krimen na yun, kung alam naman talaga ng taong bayan noon na siya ang pagbibintangan? Di kaya ginawa yung krimen na yun ng ibang tao para ibintang kay Marcos Sr. para mas lalong magalit ang taong bayan, magsiklab ang taong bayan kay Marcos Sr. Para gumawa ng ikatatalsik talaga ni Marcos Sr., makagawa sila ng dahilan. Di ba? Kasi hindi naman din ganun kakitid. Hindi ko pinagtatanggol ang mga Marcos dito. Pero ganun yung nakita ko. Ganun yung nakita ko, ganun yung paniniwala ko. Ngayon, kung mali ang paniniwala ko, bahala sila sa buhay nila. Pero ganyan ang nakita ko, hindi ka gagawa ng isang krimen o mag-uutos ng isang krimen kung alam mo na naging kaaway mo yun at alam ng lahat, maraming testigo na kaaway mo yung tao na yun. Dahil alam mong ikaw ang paghihinalaan. Di ba? Ganun yun.
So, ibig sabihin nito, si VP Sara ay hindi niya magagawa yung bagay na yon dahil alam naman natin na bakbak ng bakbak kay VP Sara yung tao na yon. At may posibilidad na si VP Sara ang paghinalaan. Di ba? Alam din ni VP Sara sa sarili niya yun. Hindi gagawin o isusugal ni VP Sara yung sarili niyang yun. Bakit niya papaslangin yung taong yun? Bakit niya ipapapaslang yung taong yun? Hindi dapat yung mga tao talagang may atraso na sa kanya. Eh yung mga taong may atraso nga sa kanya, hindi niya ginagawa ng ganun, di ba? Kaya para sa akin, wala. Labas si BP Sara dyan, huwag na sana nilang idamay ang mga Duterte o si BP Sara sa nangyari dun sa vlogger. Di ba? Kaya wala rin kasi pinagkaiba yan kay Marcos Sr. tsaka kay BP Sara. Kasi parang ginawa yung bagay na yan, para ibintang kay BP Sara. Pag nahuli yung suspect na pumaslang dun sa vlogger, anong gagawin nyo? Baka mamaya gamitin nyo pa yan laban kay BP Sara. Diba? Sabihin nyo. Sabihin mo, inutusan ka ni Duterte. Ganun. Yun yung nakakatakot talaga. Nagamitin yun. Alam naman natin, mahilig sila sa segway. Mahilig silang baloktotin ng katotohanan. Vlogger ng mga BBM, huwag niyong ilihis ang issue na yan na pagbibintangan na naman ninyo ang mga Duterte kasi hindi po makatanggap ng tamang hustisya yung vlogger na yan na si Mima Alicia. Itama ninyo. Yan ang problema. Kayo mga BBM vlogger, hangang-hanga kayo sa administrasyong ito. To the point na napapabayaan na ng administrasyong ito ang usaping war on drugs. Tingnan nyo. Nagsulputan na sobrang dami na yung mga adik. Oo. Yan ang nangyari. Pati ang inyong kasamang kapwa nyo BBM vlogger nabiktima na dito sa administrasyong ito. Kasi sa totoo lang, kung walang adik, walang krimen. Kasi talagang yan ang pinagmumula ng kriminalidad. Diyan lumalaki ang krimen. Kasi noong panahon ni Duterte, maraming adik ang takot. Kaya bawas ang krimen. Diba? Ngayon, subukan nyo. Yung ginawa ni PRRD, gawin nyo. Tingnan nyo, walang magiging krimen. Kung ibang pinagbibinta, wala walang inosenteng mabibiktima. Tangan sa nangyari doon sa vlogger na yan na si Mima Alicia, kundi administrasyon. Kasi we could have prevented that. Yes. Aminin na natin, itong administrasyon na ito, pabaya. Sobrang pabaya. Aminin na natin. Wala. Puros pakyut. Puros labas ng ibang bansa. Walang malasakit sa taong bayan. Hinuhut-hutan nyo lang ang mga pera ng kaba ng bayan tapos ngayon, nagre-resulta na yung mga kapalpakan ninyo. Tapos sasabihin ninyo, hindi namin ginusto yung nangyari. Ganyan talaga yan. Barbers, utak mo. Ang isinisisi niya, yung pumatay. Oo nga, sinisisi natin yun. Yung nangyari doon sa driver ng Move It. Ang pumas lang sa kanya, sinisisi natin. Pero, papas lang ba yun? Kung hindi siya lulong sa Tama. bawal na gamot? Oo. Diba? Utak rin. Nag-uugat yan sa kamay na bakal. Okay? Kayo mga kasamahan nyo dyan, malikot na kamay lang. Pero yung panahon ni former President Duterte, kamay na bakal ang kailangan para matakot lahat ng mga kriminal. Ayaw pa kasi ninyo aminin ang kasi kayo pride kasi kayo diba? Ba ang ehemplo ng isang tinatawag na kamay na bakal? Yung kaliwat kanan, may nakikita kang tumutumba, may namamatay, at sinasabing nanlaban, at sinasabing droga. Kaya okay lang sa inyo kasi mga mayayaman kayo mga bodyguards kayo. Dire-diretso Yung mga mo bahay sir doon, ninyo, mataas yung mga gate. Paano na yung mga mahihirap? Paano lang yung mga estudyanteng lumalakad lang? Kayo may di kotse kayo Ang gagara ng mga kotse ninyo. Mga Land Cruiser pa yung mga kotse ninyo. Kaya okay lang sa inyo. Pero how about this? Hindi nyo kasi ramdam ang buhay ng mga mahihirap. Delikado. Dumarami ang mga kriminal. Yung mga bata nilang pupunta sa eskwelahan, nakakatakot na. Kayo, yung mga anak ninyo, yung mga apo ninyo, magara yung mga sasakyan, mga mayayaman kayo, kaya safe lang kayo. Kami mga mahirap, wala na. Nakakatakot na. Ang dahilan, I guess,
hindi yun yung dapat nating tinitingnan, no? Ang importante dito, yan ba ay mapapanagot sa batas? Kung siya ay nahuli at siya ay may at merong ebidensya, dapat siyang managot, no? Dapat yan ikulong. Kung maaari nga mabulok sa kulungan, mas maganda, no? Dahil sa kanyang ginawa, hindi niya isinaalang-alang yung pamilya nitong rider na ito, no? Kung sasabihin niyang yan ay trip-trip lang, mas magandang mag-trip ka sa Bilibid. Oh, yan, kung mag-trip-trip man lang siya, sana wag niya tripan yung mga nagtatrabaho, kagaya ng move it driver. Huwag niyang tripan yung mga estudyante, na mga inosente, yung mga mahihirap. Huwag niyang tripan. Ang dapat niyang tripan siguro yung mga kagaya ninyo. Oh, tingnan natin. Kung kayo'y pinagtripan nito, taong to, baka matauhan kayo. Oh. Hindi ibig ko sabihin na gusto kong maano sila. Ang sa akin ba, gusto kong magising sila. Sige nga, kung trip-trip ito ng sige, kung kayo'y ang pagtripan, tingnan natin kung hindi kayo magising. No, doon mo tingnan kung yung pagiging kriminal mo dapat ba doon sa loob ng Bilibid. Again, no, let me say and emphasize na hindi ho ito Pagiging kriminal dapat sa Bilibid. Mukhang sa tattoo pa lang sa katawan na yun, pabalik-balik na sa Bilibid yun. Paano kung yung kriminal na yun, pabalik-balik na sa Bilibid, sanay na yun sa buhay doon. Oh. So, parang baliwala rin. usapin ng administrasyon. Ito ay Hindi, usapin ito ng administrasyon. Bangag ang administrasyon. Kasi Yun ang na totoo lang yung sinasabi niya, hindi ito usapin ng administrasyon. Importante po yun, Barbers. Barbers ka pa naman. Gusto ko pa naman yung pelikula na Barbers. Ano ba yun? Tatay niya ba yun? O siya ang gumanap? Alam ko, tatay niya, di ba? Tatay. Correct me if I'm wrong, mga katunay. Paki-comment nga. Di ba yung ginanapan ni Philip Salvador? Pananagutan ng administrasyon, alam mo kung bakit? Nasa administrasyon kung papaano nila ipatutupad ang disiplina sa bansa natin. Kasi nagawa nga ni PRRD. Kaya ding gawin ng administrasyon ngayon. Kung magiging mahigpit sila at gagamitan nila ng kamay na bakal, hindi yung kamay na malikot, ha? Sabi nga ni Sir Don, is mangyayari yung mga panahon ni PRRD na alam natin na mga kriminal at mga adik ay takot. Ang problema, hindi nyo sila tinatakot. Mas pinapakita nyo na mas libre silang makagawa ng ganun, mas maluwag. Siyempre, isipin ng mga kriminal na yun. Sila nga, nagnanakaw ng kaban ng bayan, parang ganun. Sila, luwag-luwag nila, di ba? Nakakapag-nakaw sila ng ganito. Tapos, kami, hindi. Siyempre, isip nila, maluwag. Di ba? Maluwag pala. Gawa na tayo ng mga tarantaduhan, parang ganun. Trip-trip lang. So, yung mga nagtitrip-trip lang na yan, sa tingin nyo ba, kapag napasok ng kulungan yan, sigurado magsasuffer sila doon? Hindi. Lalo na kung pabalik-balik na sila doon. Lalaya, tapos makukulong. Lalaya, makukulong. Di wala rin. Bali, wala rin yan. Pero kung nung panahon talaga ni PRRD, yung paniniwala na, naku, sementeryo o kulungan na kababagsakan natin, talagang natatakot sila doon sa sementeryo. Di ba? Kaya talaga natatakot sila. Ngayon, hindi na sila natatakot. Di ba? Kahit nga sa harapan ng tao, ginagawa na ngayon eh. Di ba? Halos lantara na. Sobrang na kriminalidad sa ating bansa ngayon. Na sinasabi na, wala ko, konti lang ang krimen sa atin ngayon. Hindi totoo yan. Fake news yung mga sinasabi na marami. Diyos ko naman. Hindi nyo ba nakikita? Mga nagbabasa ba ng ano yun? Ng dyaryo o nanonood ng TV, ng balita, di ba? O nag-i-scroll pa kayo sa internet, dami nyo nakikita ng ganun. katotohanan. usapin ng tendency nitong taong ito na maging na isang kriminal, no? So, 'yun ang sagot ko dun sa tanong mo. Nahirapan ako Isa pa ito. Isa pa ito. intindihin yung return to a Duterte-style governance, no? Kasi, Kasi kung i-return ang Duterte style of governance, tanggal ka na naman. Natanggal ito eh. Tinanggal. Oo, kaya malaki galit niyan ni Sabugang Ilong. Oo, kaya malaki. Tinanggal ni Duterte yan eh. Oo. Dito ni Duterte kasi isa rin itong kupal eh. do we actually mean by that? A return of extrajudicial killings? Yun po ba? Parang return of the extrajudicial killings. Hoy! Sabugang Ilong. Ha? Ikaw na Sabugang Ilong. Sasabihin ko sa'yo, mas gusto pa namin na nababalitaan na may mga pinapaslang na adik. May pinapaslang na pusher. Kaysa sa naman ngayon,
ang mga pinapas ng mga inosente ngayon. Mula kabataan, lahat ng mga inosente. Mga naghahanap buhay. Yun na ang mga nagiging balita ngayon. Mas gusto na namin nung panahon ni Duterte dahil ganun ang nababalitaan namin. Mga adik at pusher ang napapaslang. Ngayon, ano nagiging balita ngayon? Mas gusto mo yung ngayon? Baka kaya mas gusto mo ngayon kasi mas malaki kita. At talagang hindi mo talaga pababalikin ng mga Duterte dahil nga sabi nga naman ni Sir Donmar, tanggal ka uli. Diba? Diyos ko naman, huwag mo na kami paikutin sa bugang ilong. Yan, sa bugang ilong na lang tawag ko sa'yo, ha? Ako, ilong ko, malaki din, pero hindi naman kaya nakatikas na. Parang punong-puno ng kulangot, eh. Parang that is something that is unacceptable kasi the question on extrajudicial killings is still being litigated at The Hague today. Hindi ba? At Ba't ayaw mong aminin? Aminin mo na lang muna. Nung tinanggal ka ba ni Duterte, masama loob mo? Hanggang ngayon ba masama pa loob mo kay PRRT? Ay, aminin mo na. Sasabog na ilong niyan. okay siguro yun as a Facebook post no, na parang ubusin lahat yan. Pero we will go back to the most basic point. If it comes to your doorstep, inosente yung kapatid mo, asawa mo, mahal mo sa buhay, subjected to... Hindi, pinopolitika lang ninyo. Ito bigyan lang natin yung katwiran ni Sabugang Ilong. Tatanungin kita, yung mga pumaslang doon sa mga inosente na pinagbintangan tungkol sa mga droga-droga na yan, na hindi naman sila talaga pusher o hindi naman sila gumagamit. Sa tingin mo ba, si Duterte na may gawa nun? Hindi. Yun yung mga taong gumagawa na gustong sirain ang administrasyon ni Duterte. Dahil naaapektuhan sila sa administrasyon ni Duterte. Halimbawa, may isang drug lord. Halos ang negosyo ko nasasagasaan na nito ni Duterte. Halos lahat. Gusto kong gumawa ng paraan para masira ang war on drugs ni Duterte. So ano dapat ang gawin niya? Doon na natin sinampol. Gagawa sila ng mga ganyan na katulad din kay PRRD. Pero ang bibiktimahin nila ay yung mga taong inosente. Para kapag ito ay nilagyan natin ng karatula na huwag tularan. Ganun. Na mga diba nilalagyan ng mga ganun. Huwag tularan. Tapos matinupan na yung taong yun. Kanino ibibintang yun? Kay Duterte. At may posibilidad talaga na masira ang sinulong ni Duterte na yun. Dahil talagang plano nila talagang sirain. Ganun yun. Kaya ikaw sa Bugang Ilong, wag ka nang gumawa ng sample. Wag ka nang gumawa ng ganito. Wag ka nang magsalita. Diba? May mga butas lahat sa mga sinasabi mo. Kasi gustuin mo nilang ilong mo. Total. Dami ka naman atang kita. Sa sweldo niya, diba? Sa sweldo. Mayayaman naman yan eh. Time. Yun ang tunto ka to. Especially ito mga dilawan. Sila ang nagsabi niyan eh. extrajudicial killings. We just have to go back to Kian de los Santos. Di ba? Yung santo ninyo. Yung Kian. Yung kay Kian. Di ba nakakulong na yung mga gumawa noon? At saka sigurado bang si Duterte nagutos doon? Di ba? Di kaya may nagutos na iba doon. O biktimahin niya yung batang yan. Tirahin niya yung batang yan. Pag tinira niya yung batang yan, matadamay si Duterte dyan. Maibibintang kay Duterte yan. Hindi kaya ganun? Di ba pwedeng ganun? Pag may napas lang na ganun, Duterte agad. Alam niyo, iba talaga yung nagagawa ng taong galit na katulad mo sa mga Duterte. Di ba? Kaya walang tama sa'yo. Wala kang tamang sasabihin sa mga Duterte kundi puro galit lang. Kundi puro bintang. Hindi ka makapag-isip ng ibang di ba? Ibang dahilan na. Hindi kaya ganun lang yun? Kaya ginawa yun para hindi ka gagawa nun. Kasi nga ayaw mo na madepensaan si PRRD. Ang gusto mo, yung masira ang mga Duterte. Yun ang nasa isip mo. Dahil sinibak ka nga eh. Galit ka eh. Bitter. Kian de los Santos na naman. Sige nga. Pumunta ka doon sa bahay nila Kian de los Santos. Magtanong ka doon sa mga kapitbahay niya. Magtanong kayo kung anong background ni Kian de los Santos. Sige nga.
Magtanong Is kayo. that the governance that we actually want? Lives lost. Hindi ba? Childhoods lost. Tingin ko, that is something that is cute on a Facebook post. Pero in real term, Oh, cute in a Facebook post. Oh, Kapag cute may- nga, ang cute nga ng ilong mo eh. Merong mga namamatay na mga inosenteng tao. Cute yun? Cute yun? parang I don't think that is a life that we would want to see. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I am BT and I'm out. Peace.